ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ano ba ano ba pag-uusapan natin ngayon? Ito pong marami, no? Una po, nagpahayag po si DOJ Secretary Boying Remulla na willing daw makipag-usap, no? Kung paano magtutulungan, makikipagtulungan yung Pilipinas at saka ito pong ICC. Grabe, no? Grabe talaga tong gobyerno na to. Pabago-bago po, paiba-iba po yung mga sinasabi patungkol. Kaya wala tayong malinaw na patakaran panlabas eh. O wala tayong malinaw na patakaran period, no? Grabe. Minsan walang jurisdiction ng ICC, minsan hindi tayo makikipagtulungan. Ngayon, makikipag-usap naman tayo kung paano tayo makikipagtulungan sa kanila. Okay, pag-uusapan din po natin, Ralph Recto po, nag-iisip na naman po ng bagong buwis para sa mamamayan. Yan. Naghanap na naman po ng panibagong buwis si Ralph Recto. Kahapon lang, tinalakay natin na magbebenta na naman po ang Pilipinas ng lahat ng maliliit na asset. Maliliit na lang po. Ubos na po yung malalaki. As small as 200 square meters na lupain, ibebenta na po lahat. Mayroon na pong 28,000 na ibebenta. Ngayon namang araw, ang balita naman kay Recto, naghanap naman ng bagong buwis na ipapataw sa mamamayan. Grabe talaga tong gobyerno na to. Walang perek. Pero kung magmalaki po sila, parang ang laki-laki ng kinikita ng gobyerno, pinakamalaking kinita, pinakamalaking non-tax, pinakamalaking tax. Malupit talaga tong gobyerno natin. Okay. Lacson, nagsalita na rin po tungkol po sa ginagawa nila noon nung siya ay senador pa at kinumpara niya po kung bakit nagkakaroon po ng kaguluhan ngayon sa BICAM Committee. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Alam nyo, grabe po to. Ano ba uunahin natin dito? Ito na lang sigurong kung ano na lang po yung nauna para hindi na po tayo magulumihanan. Ay, bago pala yan, no? Mainit na balita. Ito pong mukha ni Boying Remulla. PH open to talking with ICC, says DOJ. Ayan po, no, nagugulat po tayo. Alam nyo, kagaganyan ninyo, nawawalan po tayo ng kredibilidad, no? Mr. DOJ Secretary, sa pabago-bago po nating sinasabi tungkol po sa ICC, nawawalan po tayo ng kredibilidad sa mga tao, lalo na po, parang mayat maya, buwan-buwan may bago kayong sinasabi tungkol sa ICC. Nung nagsimula po ito lahat, nung bati-bati pa, nung buo pa po yung unit team, meaning si Bongbong Marcos at saka si BP Sara ay hindi pa po nag-aaway. Ang linaw po ng mga pronouncement, no? Walang jurisdiction ng ICC sa atin, hindi natin papapasukin, walang makikipagtulungan. Linaw po niyan. Tapos unti-unti, nung nagkaroon na po ng alitan, no? Unti-unti na nagbabago. Pwede na ngayong tumistigo kung gustong magpa-imbestiga ni Tatay Digong, pwede na siya magpa-imbestiga. Pwede nang papasukin yung ICC pero hindi tayo makikipagtulungan. Wala pa rin silang jurisdiction. Ngayon po ang latest, no? Dahil patuloy na po naghihidwaan
malala na po yung hidwaan ng pamilyang Marcos at pamilyang Duterte. Aba, iba na ngayon ang sinasabi ni Boying. Ha? Dati ang ang tigas po ni Boying diyan. Ngayon po, bagong-bago to. Baka sabihin nyo, luma na tong balita na to. January 23. Ngayon lang po to. Sabi po ni Boying, Philippines open to talking with ICC. Ano ba talaga, Boying? Bakit wala tayong isang salita? Alam po ninyo, pagka ganyan tayo pabago-bago, no? Mahirap po yan. Pwede nilang takip. Pero, mas lalo po silang mapupulaan dito. Bakit po? Natatandaan ko, November po yata, nung putok na putok yung AJK sa Quadcom, nung sikat na sikat pa yung Quadcom, yung AJK, nagsalita yan si Boying. Di ba? Nagsalita si Boying. Hindi naman tayo madadivert eh. Correct. Pwede namang diversion to. Pero kinakailangan natin sagutin. Di ba? Okay. Etong ibabalik natin kay Boying. Una, wala siyang isang salita. Ikalawa, ano ang tuntungan ninyo para makipagtulungan? Miyembro ba tayo ng ICC? Ikaw mismo yung nagsasabi noon, Boying. Hindi tayo miyembro ng ICC. Wala silang jurisdiction sa atin. Bakit kayo makikipagtulungan? Naku, yari po kayo. Si Trump po, isa sa mga ilalabas niyang executive order, parusa sa ICC. Hinihintay ko nga eh. O baka kasama na ron sa napakaraming executive order, hindi lang naha-highlight. Kasi yung WHO, ayaw na ni Donald Trump, etc. Yang ICC po, isa po yan sa mga international organization na ayaw ni Donald Trump. Pwede nga, naniniwala naman ako sa inyo na diversionary lang to. Pero, butatain na rin natin. Bakit? Kasi, nung kasikatan po nung maraming pinakukontempt, galit na galit tayo sa Quadcom. Nagsabi po yan si Remulle. Magkakaroon ng investigasyon yung DOJ, NBI, DOJ, tungkol sa AJK. Ngayon, kung makikipag-usap kayo sa ICC, na dayuhan, hindi tayo member, ay katraidoran po sa Pilipinas yan. Di po ba? Ididiin ninyo yung isang Pilipino, dating leader ng Pilipinas. Mahirap po yan. Hindi po. Hindi po kami papayag. No? Hindi namin papayagan na makikialam po yung dayuhan. Walang jurisdiction ng ICC. Wala silang jurisdiction kay Tatay Digong. Wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Actually, tahimik lang yung ICC sa atin. Marami pong problema ang ICC. Yung mga binigyan nila ng mga warrant of arrest, pinapalagan po sila. O hindi sila iniintindi. Actually, tayo lang po nag-uusap dyan sa ICC niyan. Tuloy-tuloy po sila eh. Pero, pag ikaw ginib up mo, dalawa po yung gusto kong sabihin dito. Ano nangyari ron? Question. Ano nangyari sa investigasyon ninyo? Kaya ka ba makikipag-usap sa ICC dahil wala kayong nakitang ikakaso kay Tatay Digong pagdating sa EJK? Wala ba kayong nakitang ikakaso kay Tatay Digong? Kaya tatakbo na lang kayo sa ICC para maparusahan si Tatay Digong? Hindi po tayo miyembro niyan. Kataksilan po sa mga Pilipino yung isosurrender ninyo. Yung ibang bansa nga, yung ibang bansa nakagawa ng krimen, yung mga Pilipino sa ibang bansa, anong ginagawa natin? Kinakausap natin yung bansa na yun para mapauwi.
Kinakausap natin, guilty na yun, ha? Halimbawa, ito si Mary Jane Veloso. Nakikipag-usap tayo sa bansa. 'Di ba? Napaka-contrast nun. Yung mga Pilipinong nakabilanggo sa ibang bansa, nakikipag-usap tayo sa mga korte sa ibang bansa para patawarin sila, para makuha. Ngayon, eto may Pilipino, gustong litisin ng ibang bansa sa krimen sa binibintang nyong krimen na naganap sa Pilipinas, at ang sinasabi ninyong biktima di umano ay mga Pilipino. Tapos ililitisin nyo sa ibang bansa. Hindi po nararapat yan. Di po ba? Ano po logic nun? Kung pinamimigay po, kung yung mga Pilipino po ay very willing tayong ibigay sa ibang bansa para litisin, wala tayong karapatan na hilingin sa mga sa mga dayuhan o sa ibang bansa na patawarin yung mga napatunayan nila nagkasala, dun, mga Pilipino nagkasala dun sa lugar nila, at hingin natin ng kapatawaran. Wala tayong magiging ano nun, no? Illogical na yun. Yung Pilipinong mga dati pa natin leader, dahil kaaway lang natin sa politika, hayaan natin, sige kayo na yung maglitis, wala kami nakitang ikakaso dyan eh. Baka kayo meron, o inyo na. Sa droga, ina-arbor natin sa ibang bansa. Meron pa nagsabing bayani doon, no? In the spirit of committee, some people are trying to bridge the divide to bring us together so we can sit at one table. There are certain areas we can cooperate. Lines have to be drawn properly. Ang tanong ko po, bakit kayo makikipag-cooperate? Ang linaw na po eh. Hindi na po kami pumapalag eh. Di ba? Bakit may usapan na ngayon makikipag-cooperate kayo sa dayuhan? Hindi ba nyo kaya na makahanap kung ang purpose po ninyo ay makasuhan po si Tatay Digong? Hindi nyo ba makasuhan sa batas natin? Kasi po ang batas ng dayuhan, hindi po tayo sakop niyan. Sabi nga sa inyo, kitang-kita na po natin, di ba? Yung international standard pagdating po sa sexuality education, ibang-iba kaysa sa atin, di ba? Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Iba po yung standard ng mga dayuhan pagdating po sa krimen, lalo na po sa addiction. Sa kanila po, hayaan nyo na kung ano man itawag nyo. Huwag nyo sabihin na tumigil na. Hayaan nyo na ako, i-discuss ko pa rin sa inyo. Sa kanila po, no? Iba po yung culture ng maglilitis sa atin. Hindi po, wala po sila sa sitwasyon natin. Sa kanila po, ang mga addict pampered. Sa Europeans po, ang mga addict po doon, pinapamper nila. Binibigyan ng droga, binibigyan para hindi raw sila maghiraman. Tignan nyo po katwiran, ha. Sa Europe, bibigyan nila ng droga yung mga addict para confine sila, hindi sila maghiraman na hiringgilya, para hindi sila magkahawan ng AIDS. Hindi naman po ganyan yung ating culture eh, na tinotolerate natin yung mga addictionis eh. Oh. Bakit nyo po ibibigay yung paglilitis sa mga taong tinotolerate nila yung mga addict sa taong lumaban sa o nag-conduct ng war on drugs? Maling-mali po. Nakita na po natin yan sa sinusulong ni Hontiveros, di ba? Yung international standard, 0 to 4. Tuturuan nyo na magkwentuhan tungkol sa masturbation. Oh. Tapos, may edad, di ba? Pinakinggan nyo. Yun yung mga international standard. Papayag ba tayo? Sa sexualidad, hindi tayo pumapayag. Pero sa ibibilanggo yung dati natin leader, payag kayo?
utot nyo. Hindi kami papayag. Correct. Tama yung sinasabi nyo na posibleng eto, no? Napahiya po sila dyan sa BICAM napahiya sa BICAM sa expose ni Tatay Digong. Kaya naghanap sila ng butas. Pero, DOJ Remulla, pag nakipag-usap kayo at na tinuluyan nyo yung ICC na yan, pakikipagtulungan sa ICC, parang yung inamin na wala talaga kayong nakitang ikakaso kay Tatay Digong. Sinukuan nyo na dahil wala kayong makita para ipakulong si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Ibibigay nyo na lang sa mga ibang lahi. Hindi po papayag yung mga Duterte supporters. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pang balita. Didemanda na naman po ng Pilipinas. Ayan, Philippines to pick venue soon for second South China Sea case against Beijing. Alam nyo, ayan, may balak na naman po. Nagbabalak na naman po ang Pilipinas na idemanda ang China. Matanong ko lang po kayo. Nung panahon po ni Pinoy na dinemanda yung China, nanalo tayo, di ba? Nanalo tayo. Ano po nahita natin? Nakuha ba natin premyo natin? Siyempre, pag nanalo ka, may premyo ka. Nakuha ba natin yung premyo natin? Baliktad po ang nangyari. Ano po ginawa ng China? Doon po, panahon na nagtayo sila ng mga artificial island sa mga dating mga tinuturing nating atin. Napigilan ba nung panalo natin yung pagtatayo ng China? Wala po. Ngayon, kanila na yun. Naangkin na nila. Ngayon, magpapanibago na naman kayo na hindi po ako pro-China. Pro-Pilipinas po kami. Wala naman tayong kakayahan na enforce. Mananalo na naman. Gagastos ulit tayo dyan. Billion po yan, yung hinabla natin. Gagastos tayo, hindi atin ng China. Kung ano mga saan nyo man idedemanda. Pag hindi umatin ng China, mananalo tayo by default, di ba? Kikilalanin ba ng China yung panalo natin? Maibibigay ba yung premyo natin? Wala rin. Pinalalala lang natin yung sitwasyon. Mag-assert na naman yung China. Kaya mag-isip-isip po tayo. Ang daming problema ng Pilipinas. No? Ang daming problema ng... Huwag kayong sipa ng sipa. Wala na nga nanonood. Sisipain. Hayaan nyo lang yan. Pampasaya yung mga... Mas gusto nyo ba na konti lang nanonood? Siguro yun yung gusto nyo para tayo-tayo lang, di ba? Huwag ganun. Sagutin nyo lang lahat. Nang gusto nyo sagutin. Aanim na raan na lang nga nanonood sa atin eh. Tanggal pa kayo ng tanggal. Pag ako nabuisit, tatanggalin ko na kayo lahat. Lahat na kayo para wala na matanggal dito eh. Wala naman yata ang pinagtatalunan. Magtalo-talo lang po kayo dyan. Okay. Yun po yung point natin, no? Tuwing nakikipagsuti lang tayo sa China, lalo po napapariwara yung Pilipinas eh. Yung Pinoy, nakipagmatigasan tayo, doon tayo natayuan ng mga artificial island. Sa buong panahon po ni Duterte na nakipagkaibigan tayo sa China,
No, yan po ang tawag po diyan ay ah anong tawag natin diyan? Diplomatic relationship. Kung si kung si Donald Trump nga iniimbitahan niya si Xi Jinping, hindi tayo magtataka mag-uusap yan dalawa na yan. Parehong utak negosyo eh, di ba? Pareho silang utak negosyante. Magkakasundo sila. Eh tayo, ano po, ang dami nating problema sa totoo lang. Hindi nyo nga malagpas-lagpasan tong problema na to na naging problema natin na wala dapat eh. Dahil sa katusuhan ng mga pamilya na yan, Marcos Romualdez, Araneta, tapos sinamantala rin ng mga tusong mga nakapaligid sa kanila. Kaya tayo may problema ngayon dyan sa BICAM at GAA. Huwag na nating, alam nyo, eto, nagsimula yung BBM admin, sa totohanan lang tayo. Nung nagsimula po yung BBM admin, ang pinoproblema natin, baka madamay tayo sa lumalalang tensyon ng Taiwan at saka ng China. Di ba? Yun yung pinoproblema natin ngayon. Ngayon, hindi na. Tayo na yung katensyon. Tayo na yung numero unong katensyon ng China. Gumawa tayo ng tensyon natin. Panahon ni Duterte na sinasabi niyong binenta ang Pilipinas, walang nakuwang teritoryo. Panahon ni Duterte na sinasabi niyong tuta ng China, nakakapangisda yung mga Pilipino dyan ng malaya. Hindi po lahat ay nadadaan sa tapang sa tokis. Tokis lang naman yung tapang natin. Hindi naman natin kayang pangatawanan yung tapang natin. Bakit ko po napatunayan yan? Ilang beses na ba tayong winater cannon? Gumanti ba tayo ng water cannon? Yung mga ibang bansa po, gumaganti po sila ng water cannon sa China. Nabutasan pa tayo ng mga di ba? O yun yung sinasabi natin. Kaya mas tama pa rin yung approach ni Tatay Digong, friends to all, enemies to none. Kahapon lang, pinag-uusapan po natin na 28,000 na mga ari-arian ng Pilipinas na ang mga pinakamaliliit ay 200 square meters ay ibebenta na naman po natin. No? Hindi po natin alam kung gaano kalalaki yung malalaki. Pero kung 200 meters na yung iba, malamang to lahat na po ng pag-aaring lupain ng ating bayan ibebenta na rekto ngayong taon. Kasi pati 200 meters, gaano lang yun. O 80 square meters yung bahay ko. O di doble lang ng bahay ko halos. O tatlong kasing laki lang ng bahay ko. Wala pa po yatang isang buong basketball court yun. So ibig sabihin po, wala na po talaga maibenta. Maski po maliliit na ibenta na. Hindi nga ako magtataka, pati kung yan lahat ng cultural center na yan, maibenta lahat yan. Kasi kung wala na maibenta di ba? Okay, bakit po nagbebenta? Yun na nga, kailangan ng pondo. Napaka-contrast po, no? Pinagmamalaki nila na ngayon pinakamalaki ang koleksyon ng BIR. Very good. May masama po ba ron? Wala. Tapos sumunod, ngayon tayo may pinakamalaking kita na non-taxes. Kinita po ng Pilipinas na non-tax. Ano po yung ibig sabihin niyang non-tax na yan? Yan po yung mga binenta natin. Binentang ginto, binentang yung privatization ng NAIA. Wala na pong ipa-privatize. Magwawala na po yung tao pag nagbenta pa sila ng marami pang ginto. Ngayon po, mga lupain na. Maliliit.
28,000 na lupain ngayong taon. O pag-ari, 28,000 na pag-ari ngayong taon. Bukod pa dyan, hindi pa nakontento si Recto. Kinuwenta niya siguro, ang nakakatakot po dun sa binibenta natin, paano tayo nakasiguro na hindi mga politiko ang makakabili niyan? Di ba? Pati mga kasinong pag-aari natin, binibenta na rin. Hayop talaga, no? Pinundar ng ibang mga presidente, tapos siya taga-benta lang. Texas USA. Yan. Paki-ano nga po, Texas USA, mag-ano ka na lang. Mag-comment ka na lang para madyakitan ka. Thank you very much, Rodrigo Duterte, boss. Pa-jacket daw kay Texas USA. Asa na si Texas USA? Mag-ano ka na lang kasi na para pag nakita kita, lalagyan na lang kita ng moderator. Okay. Sana tayo. Ngayon naman po, ang pinag-iisipan ni Recto, anong tax pa? No? Anong tax pa po ang ipapataw sa atin? Grabe. Bukod po sa mga binibenta, bukod pa po sa binentang mga ari-arian natin, bukod pa po sa mga pre-nivitize, ngayon naman po, ang gusto niya ni Recto, naghanap na po ng bagong tax. Wala pong katapusan eh. Ano po, bakit po may tax pa rin? Bakit magbebenta na po tayo ng ari-arian, sabay-sabay? Lahat na po ng ari-arian, bebenta na ni Recto. Bakit po naghahabol pa rin po ng tax ng panibago? Ito po paliwanag. Marcos admin needs new tax measures. We do have a few revenue measures in Congress right now. We expect to pass them before the end of the year, maybe during the end of session. At saka itataas din po yung interest rates sa mga bangko. Grabe. Kaya talagang ano na to eh. Durugan na po rito sa Pilipinas eh. Itataas ang mga taxes nang wala tayong nakikitang proyekto. Tigilan nyo na yung nakakapanggigil na, no? Ito po yung kasado na ngayon. Yung pong value added tax on digital service providers. Ipapatupad na po yan ngayong taon. Hindi ko alam kung ano tong digital service providers. Yung mga tataksan na nila tong mga YouTube, tataksan nila yung mga yung ba yung digital service providers. Pag dinamdam mo talaga yung ginagawa ng mga to, talagang grabe. Benta na lahat ng pwedeng ibenta. Lazada at Shopee. Yan. Magtatax na sa Lazada at Shopee. Tapos imposition of excise tax on single-use plastic. Comprehensive tax reform program. Rationalization of mining fiscal regime. Reform of motor vehicle users charge. Hindi ko po alam yung motor vehicle users charge. Kung siguro kayo po ay may mga sasakyan, may panibagong charge. Grabe, benta, panibagong tax, luhod po talaga ang mamamayang Pilipino. Ang pinagtataka ko, bakit konti na lang po yung pumapasok na remittance ng mga OFW? Bakit po? Ano po nangyari sa mga remittance ng OFW? Bakit po konti na lang nakarating? Tapos mababalitaan mo, no? Ayan, anong pala yan? Mababalitaan mo pa, road users tax po yan. Puta, lahat na lang ng tax. Lahat po tayo, apektado niyan. So, mababalitaan mo pa yung anomalya, no, sa
Kaya mga kapatid, mangampanya po kayo. Mangampanya po tayo. Wag na po nating iboto lahat ng tauhan, lahat po ng kumakandidato dito kay Marcos. Kasi mananatili lang po yan eh. Narinig niyo po ba sa lahat ng anomalya? Wala pong kumikibo sa kanila. Sa mga kandidato po ni Marcos, ibig sabihin yung pananahimik nila, kumakandidato pa po yan ha. Naghahanap pa po ng boto ng mamamayan yan. Wala po silang pakialam. Wala po silang pakialam. Sino po nagsasalita dyan sa mga tumatakbo kay Marcos? Wala. Yung kapatid lang. Alanganin pa. Ibig sabihin, yung mga kandidato po ni Marcos, very willing sila sa ganitong na walang pagbabago. Very willing. Nagre-report kayo ng malalaking kita, pero sa totoo, wala naman talaga tayong malalaking kita kasi in contrast eh. Kung malaki po ang kita ninyo, alam nyo kung yung tax, kinakabahan po ako dyan eh. Naalala ko po, pinag-aralan namin nung college yan. Hindi na tayo pinauutang nun eh. Unless na meron tayong yung letter of intent, yung sinasabi natin, di ba pumasok po yung IMF, World Bank ngayon, merong pinapayuhan na tayo. Wala na silang tiwala na kaya ng gobyerno natin. Nung ako ay college, ganyan po yung issue namin nun. Kawawang-kawawa ang Pilipinas. Bago pa utangin, kinakailangan ini-state muna natin kung paano tayo makakabayad ng utang. Yan po, yung pagdadagdag po ng interest rate, pagdadagdag po ng tax, ganyan na ganyan po yun. Lalaki pera mo kasi magdadagdag ka ng tax bago ka nila pautangin. Hindi ko alam kung ganyan na uli ang sitwasyon natin ngayon. Saan ka nakakita? Sabay-sabay. Privatization, benta dito, tapos tax pa ngayon. Pagkatapos ni Marcos, wala na tayong asset, ubos na. Baka ngayon lang taon na to, hanggang ngayon lang taon eh. Kasi 200 square meters na yung binibenta ni Recto. Ang liit na pong lupain nun. Ibig sabihin, ngayong taon na to, gaano kalaki kaya yung mga malalaking lupain? Baka pati mga bulkan natin, meron na may-ari. Mapapamura ka na lang. Ay, nako. Mapapamura ka na lang eh. Balik po tayo dito sa kay Lacson. Ito po halimbawa, no? Sabi po ni Lacson ito. Ano yung sabi ni Lacson? Ganito po ang pagkakaiba ng Senado ngayon na pinamumunuan ng Makatang si Kilay Escudero kaysa sa noon. Ito po sabi ni Ping Lacson. Ipinagpapauna ko po, no? Hindi ko po iboboto, hindi po natin iboboto si Ping Lacson. Kasi tumakbo siya under Marcos eh, di ba? Okay. The BICAM report containing blank appropriations and reportedly signed by the bicameral conference committee members looks like a repeat of the 2019 GAA when FPRRD binito niya yung 95.3 billion upon the then Soto-led Senate's strong representation after we discovered anomalous entries in the printed enrolled bill that we not reflect in our ratified BICAM report. Alam po ninyo, yan yung sinasabi ni binabantayan nila noon. Nakita nila Soto na merong in-insert yung mga House of Representative. Kaya pumalag sila Soto at
Yun nga, siyempre pabida siya. Pero totoo naman yun, no? Yung si Soto pa yung leader, hindi naman ako proud na pagiging leader niya. Pero at least yung budget man lang may nahita sila. Ayan, no? A strong representation after we discovered anomalous entries in the printed enrolled bill. The big difference now is, ang malaking diferensya raw ngayon, nobody among the present senators dared and cared to scrutinize the budget documents. Hence, this controversy now brewing. Wala pong naglalakas loob sa mga senador ngayon na busisiin yung budget. Kasi last year pa yan eh. Natandaan nyo, last year may problema na sila. Sabi nila last year, bakit kayo nag-insert? Tapos na yung usapan natin sa BICAM, tapos may in-insert kayo. Si Amy Marcos, tsaka si Batong, ano nun, di ba? Nagsasalita. Ano sinabi ng mga congressman? Perma kayo ng perma eh. Hindi kayo nagbabasa. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagbabasa. Pinopiloso po lang tayo nito ni ano. Namimiloso po lang po si Chis Escudero. Nga sinasabi niya na kung may reklamo kayo, magdemanda kayo. Hindi po yan yung usapin eh. Dapat nagtrabaho ka bilang senador, bilang presidente ng Senado. Dapat binubusisi mo. May halimbawa na yung panahon nila Soto, hindi sila pumayag. Bakit ikaw pumapayag? Tuwan-tuwa pa yan, di ba? Tuwan-tuwa pa yan na meron daw silang 5 bilyon. Yan nga sabi ni isa pa sa sinabi nito ni Ping Lacson. Bakit daw pumayag si Grace po sa AKAP? Kasi may 5 bilyon na raw yung Senado. 5 bilyon, inyo ba yun? Di ba DSWD yun, sabi niya? Yun eh. Kaya halatang halata eh. The Filipino taxpayers deserve an explanation. An examination of the enrolled bill printed by the HOR and comparing it with the ratified BICAM report will expose those responsible. Ang problema po, nasan yung mga printed bill na yan? Enrolled bill. Ang sinasabi po nila, no? Kaya tama si Ungab sa paghanap niya ng printed eh. Tumingin kayo sa tumingin daw sa may website. Hindi po obra yun. Yung mismong kopya na may hawak po si Ungab, sila wala. Hindi mo pwedeng daanin yan na ibig sabihin, inutil tong Senado na to sa pamumuno nito ni Quezon Escudero. Alam niyo kung bakit sila walang pakialam dyan? Lahat naman sila mapasenado at Kongreso, HOR. Ang pakialam lang po nila, siraan lang po ang mga Duterte. Yun lang. Manira lang sa mga Duterte. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Ngayon po kayo magtanong. Incompetence ang gobyerno ngayon. Ruru, mas malala. Yun na nga, Jane Bramlett, di ba? Nakikita na natin na incompetent. Huling-huli tayo sa tourism, huling-huli tayo sa investment, wala nag-invest sa atin. Konti na lang yung pumapasok na turista sa atin. Nag-privatize tayo ng airport, wala namang improvement. Pero, dapat matatag naman yung HOR tsaka yung Senado. Hindi, sunod-sunuran din eh. Kaya po, maging matalino po tayo. Pag binoto nyo pa rin tong mga senador ni Marcos, wala na po mangyari sa Pilipinas. Huwag po kayong umangal ng umangal. Sasabihin ninyo kawawa naman ng Pilipinas, pinamumunuan tayo na Mababago po yan kasi po ang Senado at HOR dapat tagapagbantay. Kaya nga po may 3 branches of government para
May check and balance eh. Nache-check nila. Alam niyo po, halimbawa po yan, walang pumapasok na investor sa atin. Yan dapat yung sinasalang nyo sa Kongreso. Yan dapat yung iniimbestigahan nyo. Ano bang ginagawa ninyo dito? Bakit walang pumapasok na investor sa atin? O tourism. Salang yung Department of Tourism. Bakit walang nagtuturista sa atin sa ibang bansa? May revenge travel na. Pero hindi tayo nakasakay sa revenge travel. Bakit?